Pinalayas ako sa gitna ng bagyo. Suot ang damit pangkasal na hindi naman sa akin. Sabi niya, basura daw ako. Isang hamak na katulong na nangarap maging donya habang hawak ko ang aking tiyan at pinoprotektahan ang batang hindi niya kailanman kikilalanin. Ang akala ko, pag-ibig ang magliligtas sa akin, pero pera pala ang papatay sa aking dignidad. Ngayon, sa harap ng kanyang mansyon na singlamig ng kanyang puso, isa lang ang tanong sa isip ko. Paano ko sasabihin sa kanya na ang batang ito ang tanging totoo sa lahat ng aming kasinungalingan? Wala na tayong oras, Miss Sullivan. Kung hindi natin siya maoperahan ngayong gabi, hindi na siya aabutin ng umaga. Ang mga salitang iyon ng doktor ay tila mga pako na bumaon ng diretso sa puso ni Almira. Nanatili siyang nakatayo sa gilid ng kama. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig at halos bumigay sa bigat ng sentensyang ibinaba ng tadhana. Sa loob ng masikip at mainit na silid ng pampublikong ospital, ang tanging naririnig niya ay ang mabigat na paghinga ng kanyang kapatid na si Baste at ang ritmo ng makina na tila isang orasan na nagbibilang ng mga huling sandali nito. Dahan-dahang inabot ni Almira ang kamay ng kapatid, isang kamay na dati ay puno ng sigla sa paglalaro. Ngunit ngayon ay kasing lamig na ng yelo at kasing nipis ng papel. Pinipigilan ni Almira ang pag-iingay ng kanyang pag-iyak upang hindi magising ang bata. Ngunit ang bawat luhang pumapatak sa kanyang pisngi ay puno ng pait at kawalan ng pag-asa. Inayos niya ang kumot ni Baste, isang simpleng galaw ng pagmamahal na pilit niyang ginagawang sapat upang labanan ang kamatayan. Ito lamang ang kaya niyang ibigay, ang kanyang presensya, ang kanyang init, dahil ang kanyang bulsa ay matagal nang walang laman. Ang 3 trabahong pinapasukan niya ay hindi sapat para sa isang operasyon na nagkakahalaga ng higit pa sa kikitain niya sa buong buhay niya. Naramdaman ni Almira ang pagbigat ng kanyang dibdib, tila may isang malaking bato ang nakadagan doon, na pumipigil sa kanya na huminga ng maayos. Ang amoy ng gamot at antiseptiko ay humahalo sa amoy ng kanyang sariling pawis at takot. Lumilikha ng isang kapaligiran na sumasakal sa kanyang pag-asa. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, bumukas ang pinto ng silid. Isang ginang na may suot na mamahaling damit at amoy ng mamahaling pabango ang pumasok. Ang presensya nito ay tila liwanag na pilit sumisiksik sa madilim na mundo ni Almira. Si Doña Marcela Vivar, ang kanyang amo, ang babaeng nagmamay-ari ng kalahati ng lungsod. At ngayon, ang tanging tao na may hawak ng susi sa buhay ni Baste. Lumapit si Doña Marcela nang hindi tumitingin sa batang nasa kama. Ang mga mata nito ay nakatuon lamang kay Almira. Inilapag nito ang isang folder sa ibabaw ng maliit na mesa. Ang tunog ng papel na lumapat sa kahoy ay tila isang hatol. I can save him, Almira. Ang malamig na wika ni Doña Marcela. Ang boses nito ay walang bahid ng awa, kundi puno ng negosyo. Isang tawag ko lang sa mga espesyalista sa St. Luke's. Ililipat natin siya agad. Sagot ko ang operasyon. Sagot ko ang recovery. Sagot ko ang buhay niya. Tumingala si Almira. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luha ngunit may kislap ng pag-asa. Ngunit alam niya na sa mundo ng mga mayayaman, walang ibinibigay na libre. Ang bawat tulong ay may kapalit at ang bawat utang na loob ay may interes na kailangang bayaran ng dugo at pawis. Ano po ang kailangan kong gawin, senyora? Ang garalgal na tanong ni Almira. Handa siyang magtrabaho nang walang sweldo habang buhay. Handa siyang maging alipin. Huminga ng malalim si Doña Marcela bago magsalita. Tinitigan si Almira mula ulo hanggang paa na para bang sinusuri ang isang produkto sa estante. You don't just have to work for me, Iha. You have to be someone else. Gusto kong magpanggap ka bilang si Alina, ang anak ng yumaong kaibigan ko. Gusto kong pakasalan mo ang anak kong si Sandro. Napaatras si Almira. Ang pagpapanggap ay isang bagay, ngunit ang panloloko sa isang tao, lalo na sa usaping kasal,
ay labag sa lahat ng itinuro ng kanyang yumaong ina. Ang kanyang dignidad, ang tanging kayamanan na iniwan ng kanyang mga magulang. Kung tatanggapin niya ito, para na rin niyang idinura ang alaala ng kanyang pamilya. Hindi ko po kaya, ma'am. Ang mahinang tanggi ni Almira. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at hiya. Ang panloloko po ay kasalanan. At si Sir Sandro, galit po siya sa mga sinungaling. Papatayin niya ako kapag nalaman niya. Ngumisi ng mapakla si Doña Marcela. Mas gugustuhin mo bang mamatay ang kapatid mo ngayong gabi kaysa mamatay ang dignidad mo? Look at him, Almira. Look at Baste. Napalingon si Almira sa kapatid. Sa sandaling iyon, tila mas bumilis ang tunog ng makina na nakakabit dito. Ang dibdib ni Baste ay humihirap sa pag-angat at pagbaba. Ang balat nito ay namumutla na tila nawawalan na ng dugo. Ang katotohanan ay sumampal kay Almira ng napakalakas. Ang kanyang prinsipyo ay hindi makakapagpagaling ng kidney failure. Ang kanyang karangalan ay hindi maipambibili ng gamot. Muling nagsalita si Doña Marcela. Ang boses ay mas mariin at mapilit. Pirmahan mo ang kontrata at mabubuhay siya. Tanggihan mo ako at sisiguraduhin kong dito siya malalagutan ng hininga sa maruming ospital na ito. Ang katahimikan sa silid ay nabasag lamang ng hikbi ni Almira na pilit niyang pinipigilan. Naramdaman niya ang pagkadurog ng isang bagay sa loob niya. Ang kanyang pagkatao, ang kanyang pangalan, ang kanyang kaluluwa. Dahan-dahan, sa ilalim ng bigat ng responsibilidad na hindi dapat pasan ng isang dalaga, inabot niya ang bolpen. Ang bagay na yon ay tila tumitimbang ng 1 tonelada sa kanyang nanginginig na mga daliri. Habang inilalapat niya ang dulo ng bolpen sa papel, ang bawat guhit ng tinta ay tila hiwa sa kanyang sariling balat. Hindi na siya pumipirma ng pangalan. Pumipirma siya ng isang kasunduan sa demonyo. Ibinibenta niya ang kanyang kalayaan at katotohanan kapalit ng buhay ng taong pinakamamahal niya. Nang matapos siya, kinuha agad ni Doña Marcela ang papel at tumalikod ng walang pasabi. Nag-iwan lamang ng amoy ng mamahaling pabango na ngayon ay amoy na ng pagkakabilanggo para kay Almira. Naiwang mag-isa, si Almira. Tumayo siya at lumapit sa maliit na salamin sa banyo ng silid. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon, ang mugto niyang mga mata, ang kanyang magulong buhok, ang kanyang suot na damit na luma. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang sariling mukha sa salamin. Ang mga daliri ay dumadausdos sa salamin na malamig. Alam niyang ito na ang huling beses na makikita niya ang babaeng ito. Ang Almira na simple, ang Almira na tapat, ang Almira na malinis ang konsensya. Patawarin mo ako, nanay. Ang bulong niya sa hangin, ang boses ay basag at puno ng sakit. Patawarin mo ako, Baste. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapatigas ang kanyang puso na ngayon ay pira-piraso na. Sa gabing ito, namatay si Almira Sullivan upang mabuhay ang kanyang kapatid. At mula sa kanyang abo ay isisilang si Alina, ang huwad na prinsesa na nakatakdang wasakin ang puso ng isang lalaking wala namang ginagawang masama sa kanya. Paalam, Almira. Ang huling sambit niya at sa kanyang paningin, ang babae sa salamin ay tuluyan ng naglaho sa dilim. Bawat hakbang ay isang pasakit. Ang sapatos na yari sa pinakamahal na balat mula sa Italia ay tila naging bakal na sumisikil sa kanyang mga paang sanay sa putik at lupa ng Bicol. Para kay Almira, ang pagsusuot ng 4 pulgadang takong ay hindi isang pribilehiyo, kundi isang parusa, isang paalala na siya ay pumasok sa isang mundong hindi kanya. Sa loob ng malawak na ballroom ng mansyon ni Doña Marcela, ang tanging naririnig ay ang maindayog na tunog ng kanyang paglakad na umaalingaw-ngaw sa marmol na sahig at ang matalas na boses ng kanyang tagapagsanay. Chin up, Alina. Don't walk like you're carrying a basket of fish. Ang sita ng instructor na si Madam Clarissa
habang pinalo nito ng mahina ang likod ni Almira gamit ang isang abaniko. Ang mga balikat mo, masyadong mabigat. Relax. You represent the Vivar Empire now, not a wet market. Napalunok si Almira at pilit na inayos ang kanyang postura kahit na ang kanyang gulugod ay nananakit na sa ilang oras na pagtayo ng tuwid. Ang corset na suot niya sa ilalim ng silk na blusa ay tila pumipiga sa kanyang hininga na para bang pinipilit nitong hubugin ang kanyang katawan upang magkasya sa hulmahan ng isang perpektong donya. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang sabihin na ang pagbubuhat ng kaing ng isda ang nagpalakas sa kanya noong mga panahong wala silang makain, ngunit nanatili siyang tahimik. Wala na si Almira ngayon. Siya na si Alina, ang edukada, ang sopistikada, ang babaeng hindi marunong masaktan. Nang matapos ang sesyon, humihingal na tumakbo si Almira patungo sa pinakamalapit na banyo. Mabilis niyang isinara ang pinto at sumandal dito. Ang kanyang mga tuhod ay halos bumigay sa pagod. Dahan-dahan niyang hinubad ang mapanakit na sapatos at napangiwi nang makita ang mga pulang marka at paltos sa kanyang mga daliri. Ang kanyang mga paa na sanay sa tsinelas at pagtakbo sa palayan ay namamaga at nanginginig sa sakit. Ito ang presyo ng pagpapanggap, ang pagpilit sa sarili na magkasya sa isang bagay na sadyang hindi para sa iyo. Mula sa kanyang mamahaling bag, inilabas niya ang isang bagay na nakabalot sa tissue, isang piraso ng pandesal na naitago niya mula sa almusal. Malamig na ito at medyo matigas, malayo sa mga steak at caviar na inihahain sa mansyon. Ngunit nang kagatin niya ito, naramdaman niya ang pamilyar na lasa ng tahanan. Ang bawat nguya ay may kasamang alat ng kanyang mga luha. Sa gitna ng ginto at kristal ng mansyon, ang simpleng tinapay na ito, ang tanging bagay na totoo. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone na nakatago sa ilalim ng lababo at mabilis na nagdial. Ang kanyang puso ay kumakabog sa takot na baka may makarinig, ngunit ang pangungulila ay mas matimbang kaysa sa takot. Hello? Ate Linda? Ang bulong niya. Ang kanyang boses ay natural na bumalik sa malambing na puntong Bicolana, malayo sa matigas na Ingles na pinag-aaralan niya buong araw. Kumusta na si Baste? Nakaschedule na ba ang operasyon? Sa kabilang linya, narinig niya ang boses ng nurse na nagbabantay sa kanyang kapatid. Ligtas daw ito at nagsimula na ang mga preparatory test. Napapikit si Almira at sumandal ang ulo sa malamig na pader ng banyo. Ang balitang iyon ay parang isang baso ng tubig sa gitna ng disyerto. Sulit ang bawat paltos, bawat insulto, at bawat kasinungalingan kung ang kapalit nito ay ang paghinga ng kanyang kapatid. Sabihin mo sa kanya, babalik si ate. Ang garalgal, nabilin niya bago ibinaba ang tawag. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at muling isinuot ang maskara ni Alina. Naglagay siya ng kaunting pulbos upang takpan ang pamumula ng kanyang mga mata at pilit na isinuot muli ang masikip na sapatos. Huminga siya ng malalim, inayos ang kanyang damit at binuksan ang pinto. Kailangan niyang maging matapang. Kailangan niyang maging ang babaeng binayaran nilang gumanap. Paglabas niya sa hallway, naramdaman niya agad ang pagbabago ng hangin. Ang mga katulong ay nakayuko at nagmamadaling tumabi sa gilid. Tila may dumaang bagyo. Mula sa dulo ng pasilyo, bumukas ang malaking pintuan ng mansyon at pumasok ang isang lalaking may presensyang kayang magpalamig ng buong silid. Sandro Vivar. Nakita na siya ni Almira sa mga litrato, ngunit iba pala ang tindi ng dating nito sa personal. Matangkad, makisig, ngunit ang kanyang mga mata ay walang bahid ng init. Para siyang isang estatwa na nililok mula sa yelo. Maganda tingnan, ngunit nakakamatay hawakan. Ang suot nitong Amerikana ay tila baluti na nagpoprotekta sa kanya mula sa mundo. At ang kanyang titig ay parang laser na tumatagos sa anumang pagkukunwari.
Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Almira na para siyang hinuhubaran ng tingin nito. Hindi ito tingin ng paghanga, kundi tingin ng isang taong sanay nang makakita ng peke. Huminto si Sandro sa harap niya. Ang amoy ng mamahaling tabako at mint ay humalo sa hangin. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. Huminto sandali sa kanyang mga paang nanginginig sa loob ng sapatos. At pagkatapos ay tumingin diretso sa kanyang mga mata. Ang katahimikan ay nabasag ng kanyang unang mga salita na binigkas sa isang tinig na mababa, malalim at puno ng lason. So ito na naman tayo, ang malamig na sabi ni Sandro. Ang kanyang labi ay kumurba sa isang ngiting walang tuwa. Another doll for display. Magkano ang ibinayad sa iyo ng nanay ko para magpanggap na mahal mo ako? Hindi nakagalaw si Almira. Ang tanong ay parang isang sampal na dumapo sa kanyang mukha. Mas masakit pa sa anumang paltos sa kanyang mga paa. Nais niyang tumakbo, nais niyang magpaliwanag, ngunit nanatili siyang nakatayo doon, nakapako sa ilalim ng bigat ng kanyang sariling kasinungalingan at sa harap ng lalaking nakatakda niyang wasakin. Ang tanong ni Sandro ay nanatiling nakabitin sa hangin. Mabigat at mapanghusga. Tila usok ng sigarilyo na ayaw maglaho. Naramdaman ni Almira ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Isang pinaghalong hiya at galit na gumagapang mula sa kanyang leeg paitaas. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na wala siyang tinanggap na pera para sa sarili niyang luho, na ang bawat sentimo ay para sa buhay ng kanyang kapatid. Ngunit ang kontrata ay isang kadena na nakapulupot sa kanyang dila. Napilitan siyang lunukin ang katotohanan, kasabay ng paglunok niya sa kanyang sariling dignidad. Bago pa man siya makasagot, humakbang si Doña Marcela sa pagitan nila. Ang kanyang presensya ay tila pader na naghihiwalay sa dalawang nag-uumpugang bato. "Sandro, please!" Ang saway ng Donya. Ang boses ay matigas, ngunit may halong pag-aalala. Alina is tired from her trip. She is the daughter of my dear friend at narito siya para tulungan tayong ayusin ang foundation. Show some respect. Ngumisi lamang si Sandro, isang nangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Tiningnan niya muli si Almira mula sa mamahaling sapatos na nagpapahirap dito hanggang sa kwintas na diamante na tila sumasakal sa leeg nito. Sa halip na iabot ang kamay para sa isang formal na pagbati, ibinulsa niya ang kanyang mga kamay sa kanyang pantalon at tumalikod. "Respect is earned, mother, not bought." Ang malamig niyang sagot bago naglakad patungo sa dining room, iniwang nakatayo si Almira na tila isang estatwang walang halaga. Ang hapunan ay isang larangan ng digmaan na walang imikan. Sa mahabang mesa na gawa sa nara, nakaupo si Almira sa tapat ni Sandro habang si Doña Marcela ay nasa kabisera. Ang katahimikan sa silid ay nababasag lamang ng tunog ng pilak na humahampas sa porselana, isang ritmo na nagpapabilis sa kabog ng dibdib ni Almira. Sa harap niya ay isang plato ng steak na tila hilaw pa para sa kanyang panlasa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang tinidor at kutsilyo. Sa Bicol, sanay siyang kumain gamit ang kamay o kutsara. At ang paghiwa ng karne, gamit ang tamang anggulo, ay tila isang pagsusulit na hindi niya napag-aralan. Sa isang maling galaw, dumulas ang kutsilyo sa plato at lumikha ng isang matinis na tunog na nagpatigil sa lahat ng gumagalaw sa silid. Ang mga katulong sa gilid ay napapikit at si Doña Marcela ay napabuntong hininga ng mahina. Dahan-dahang ibinaba ni Sandro ang kanyang wine glass at tinitigan si Almira ng may halong pangungutya. "Did they not teach you proper dining etiquette in France, Alina?" Ang tanong ni Sandro, ang bawat salita ay may diin ng sarkasmo. "Or perhaps, you were too busy shopping to learn how to hold a knife?" Napayuko si Almira. Ang luha ay nagbabadyang tumulo, ngunit naalala niya ang bili ng kanyang ina. "Anak, mahirap tayo, pero hindi tayo yuyuko kahit kanino." Huminga siya ng malalim,
Pinakalma ang kanyang nanginginig na mga daliri at dahan-dahang inilapag ang mga kubyertos. Nag-angat siya ng tingin at sinalubong ang mga mata ni Sandro. Sa unang pagkakataon, nakita ni Sandro ang isang apoy sa loob ng mga mata ng babaeng akala niya ay isa lamang manika. Pasensya na, Sandro, ang sagot ni Almira. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit buo. Siguro nga hindi ako kasing galing ninyo sa paghawak ng kutsilyo. Pero alam mo, minsan, sa sobrang ganda ng kubyertos at sa mahal ng pagkain, nawawala na ang tunay na lasa. Lumingon si Almira sa isang katulong na nakatayo sa gilid. Manang, maaari po bang ilabas ninyo iyong garapon na dala ko kanina? Iyong spicy tuyo na galing sa probinsya namin. Nalaki ang mga mata ni Doña Marcela. Tila gusto nitong pigilan si Almira, ngunit huli na ang lahat. Inilapag ng katulong ang isang simpleng garapon ng tuyo sa gitna ng magarang mesa. Ang amoy ng pinatuyong isda at bawang ay agad na humalo sa amoy ng mamahaling steak at wine. Isang amoy na matapang, totoo, at walang pagpapanggap. Kumuha si Almira ng kaunti at inilagay sa gilid ng kanyang plato. Tumingin siya kay Sandro at nag-alok. Subukan mo. Ang hamon niya ng may maliit na ngiti. Minsan, ang mga bagay na inaakala nating mura at mabaho, iyon pa ang bumubuhay sa atin at nagbibigay ng tunay na lakas. Mas masarap ito kaysa sa anumang steak na hilaw. Natigilan si Sandro. Ang pamilyar na amoy ng tuyo at bawang ay tila humila sa isang nakatagong pinto sa kanyang alaala. Bigla niyang naalala ang kanyang yaya noong bata pa siya, ang babaeng nag-alaga sa kanya noong laging wala ang kanyang mga magulang. Naalala niya ang mga umagang tumatakas siya sa mansyon para kumain sa kusina ng mga katulong, kung saan ang ulam ay simple pero ang tawa ay totoo. Ang amoy na yon ay amoy ng tahanan na matagal na niyang nawala. Saglit na nawala ang yelo sa kanyang mga mata habang nakatitig sa garapon. Halos abutin na niya ito, ang kanyang kamay ay gumalaw ng kusa. Ngunit biglang umilaw ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula kay V. Nabasa niya ang maikling text sa screen at tila biglang bumalik ang taglamig sa kanyang mukha. Ang lambot na saglit na sumilip ay agad na natabunan ng panibagong pader ng yelo. Tumayo si Sandro ng padabog, dahilan upang gumalaw ang laman ng mga baso. Hindi niya tinanggap ang alok ni Almira. Sa halip, lumapit siya sa kinaroroonan ng dalaga. Yumuko siya, inilapit ang kanyang mukha sa tainga ni Almira, sapat na malapit para maamoy ni Almira ang pinaghalong alak at galit sa hininga nito. Ang tibok ng puso ni Almira ay bumilis, hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa takot na nahaluan ng kakaibang kuryente. Huwag kang umarte na parang naiintindihan mo ang buhay, Alina. Ang bulong ni Sandro. Ang bawat salita ay matalim at gumuguhit sa balat. Alam ko kung ano ang gusto mo. Alam ko kung bakit ka narito. Pero tandaan mo ito. Maari mong lokohin ang nanay ko. Maari mong suotin ang pinakamagandang damit. Pero hinding-hindi mo makukuha ang akin. Umatras siya at tinitigan si Almira ng huling beses, isang tingin na puno ng babala. You will never belong here. Ang huling wika niya bago mabilis na naglakad palabas ng dining room, iniwan si Almira na nakaupo sa harap ng kanyang steak at tuyo. Habang ang garapon ng isda ay tila nag-iisang saksi sa kanyang tapang na unti-unting pinipira-piraso ng takot. 3 araw na ang lumipas mula ng gabing iyon sa dining room. 3 araw na ang mansyon ay nababalutan ng katahimikan na tila ba may namatay na pag-asa sa bawat sulok. Si Sandro ay hindi lumabas ng kanyang silid at ang balita mula sa mga katulong ay nagdulot ng pag-aalala. Lagnat daw ito, isang matinding lagnat na pumigil sa kanyang lumabas. Sa kabila ng malamig na pagtanggap ni Sandro, naramdaman ni Almira ang pag-aalala na gumapang sa kanyang dibdib. Hindi siya sanay na makita ang sino man na nagdurusa, lalo na ang taong, sa kabila ng lahat,
ay pinipilit pa rin niyang linlangin. Pinagbawalan ni Doña Marcela ang sino man na lumapit kay Sandro. Sinasabi na ito raw ay nakakahiya, lalo na kay Alina na isang bisita. Ngunit para kay Almira, ang isang taong may lagnat ay hindi bisita, kundi isang taong nangangailangan ng pagkalinga. Naglakad si Almira patungo sa kusina. Ang kanyang isip ay abala sa isang lutong pampagaling na itinuro ng kanyang ina noong bata pa siya. Ang laing na may kasamang malinamnam na sabaw, perpekto para sa isang may sakit. Maingat siyang naghahanap ng mga sangkap. Nakakita siya ng mga pinatuyong dahon ng gabi sa imbakan at ang amoy nito ay tila isang yakap mula sa kanyang probinsya. Hindi niya ipinaalam sa sinuman ang kanyang ginagawa. Maingat niyang binalata ng gabi, piniga ang gata ng niyog, at idinagdag ang iba't ibang pampalasa. Ang amoy ng niluluto niya ay dahan-dahang kumalat sa malawak na kusina. Isang amoy na matapang at puno ng pagmamahal. Malayo sa mga bland at sophisticated na lutuin ng mansyon. Nang matapos, isinalin niya ang mainit na laing sa isang malaking mangkok. Ang usok ay dahan-dahang umaakyat mula rito na tila sumisimbolo ng mainit na pag-asa. Naglagay siya ng kaunting kanin at dahan-dahang tinahakang daan patungo sa silid ni Sandro. Ang bawat hakbang ay may kasamang pagdududa, ngunit ang pag-aalala ay mas malakas. Maingat niyang binuksan ang pinto ng silid ni Sandro. Ang silid ay madilim, ang mga kurtina ay sarado, at ang hangin ay mabigat. Nakahiga si Sandro sa kanyang kama. Ang kanyang katawan ay nakabaluktot at ang kanyang hininga ay mainit. Ang kanyang mukha ay namumula sa lagnat. Sa kanyang pagkakahiga, hindi siya mukhang ang matapang at walang awang negosyante na nakilala ni Almira. Mukha siyang isang bata na nawawala. Dahan-dahang inilapag ni Almira ang tray sa gilid ng kama. Kumuha siya ng basang tuwalya at dahan-dahang ipinahid ito sa noo ni Sandro. Naramdaman niya ang init ng balat nito na tila nasusunog. Ang kanyang mga kamay ay gumalaw ng may pag-iingat at pagmamahal, isang pagmamahal na tila nagmula pa sa kanyang pagiging Almira, hindi Alina. Mahimbing ang tulog mo, Sandro. Ang bulong niya, ang kanyang boses ay malambing at puno ng hinanakit. Sana sa panaginip mo, hindi ka isang vivar, kundi isang ordinaryong tao na kailangan ding kumain ng laing kapag may sakit. Kinantahan niya si Sandro ng isang lumang awiting bayan mula sa Bicol, isang oyaye na sinasabayan ng marahang paghaplos sa buhok nito. Ang awit ay puno ng pangungulila tungkol sa isang ina na nawawala at isang anak na naghihintay. Sa gitna ng kanyang pag-awit, naramdaman ni Almira ang paghila sa kanyang kamay. Nagulat siya at napatingin kay Sandro. Nakapikit pa rin ito, ngunit ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Almira. Tila isang lulunurin na nakakapit sa isang tangkay ng kawayan. Hindi ito gumalaw, ngunit ang paghawak nito ay sapat upang sabihin na hindi siya nag-iisa. Hinayaan ni Almira na manatili ang kanyang kamay sa pagkakahawak ni Sandro. Naramdaman niya ang init ng mga palad nito na lumalabas mula sa lagnat. Isang init na sa hindi inaasahang paraan ay nagdulot ng kapayapaan sa kanyang puso. Makalipas ang ilang sandali, dahan-dahang nagmulat ng mata si Sandro. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo pa, ngunit may bahid ng pagtataka. Tinitigan niya si Almira at pagkatapos ay bumaling sa mangkok ng laing. Ang amoy nito ay tila isang pamilyar na pang-akit na matagal nang nawala sa kanyang mundo. Dahan-dahan siyang umupo. Ang kanyang ulo ay sumasakit pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa pagkain. "What is this?" Ang tanong ni Sandro, ang boses ay garalgal at mahina. "Laing," ang sagot ni Almira. Ang kanyang puso ay kumakabog sa pag-asa. "Luto ng probinsya ko. Luto ng nanay ng kaibigan ko na taga Bicol. It's good for fever."
Tiningnan ni Sandro si Almira ng mas matagal. Kumuha siya ng kutsara at dahan-dahang tinikman ng laing. Sa unang subo, tila nanlaki ang kanyang mga mata. Ang lasa ay matapang, maanghang, ngunit may sarap na nagpapainit sa kanyang lalamunan at bumabalot sa kanyang puso. Ito ang lasa ng kanyang kabataan, ang lasa ng pagmamahal na matagal na niyang kinalimutan. Ito ang lasa ng yaya niya. It tastes familiar. Ang bulong niya, hindi na kay Almira nakatingin, kundi sa mangkok. Tila ba naghahanap ng nakatagong alaala. Pinagmasdan ni Almira ang bawat reaksyon ni Sandro, ang bawat subo, ang bawat paglunok, na tila isang himala. Sa sandaling iyon, nakita niya ang Sandro na matagal nang nawala. Ang batang Sandro na naghahanap ng tunay na pagmamahal. Ngunit ang sandaling iyon ng kapayapaan ay biglang nabasag. Biglang inilapag ni Sandro ang kutsara. Tumingin siya kay Almira. Ang lagnat ay tila nawala sa kanyang mga mata at napalitan ng pamilyar na pagdududa. Bakit? Ang tanong ni Sandro. Ang boses ay matigas, ngunit may bakas ng panghihinala. Bakit alam ng isang French-educated socialite na tulad mo ang mga pagkaing pampagaling ng mga mahihirap sa Bicol? Mula ng gabing iyon, sa silid ni Sandro, tila nagbago ang ihip ng hangin sa mansyon. Hindi na ito kasing lamig at kasing tahimik tulad ng dati. Nakita ni Almira ang mga pagbabago sa pagtingin ni Sandro. Wala na ang dating panunuya. Napalitan ito ng pagtataka, pag-usisa, at kung minsan, isang tingin na tila naghahanap ng sagot sa malalim na tanong. Ngunit kasabay ng pagdami ng mga tingin na iyon ay ang pagdami rin ng pangamba sa puso ni Almira. Ang bawat sandali ng lambing ay isang dagok ng konsensya. Isang hapon, niyaya ni Sandro si Almira na maglakad sa dalampasigan. Ang hangin mula sa dagat ay malambing na humahaplos sa kanilang balat. Ang kulay kahel ng paglubog ng araw ay nagbibigay ng kakaibang ganda sa paligid, na tila pinipinturahan ang langit ng mga kulay ng pag-asa. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Almira ang kalayaan na maging siya. Hindi Alina, kundi ang Almira na mahilig sa dagat at sa simoy ng hangin. Nagsalita si Sandro tungkol sa kanyang negosyo, tungkol sa kanyang mga pangarap, na lumikha ng mga proyekto na makakatulong sa mga mahihirap, isang bahagi ng kanyang pagkatao na hindi pa niya ipinapakita kay Almira. Sa bawat salita ni Sandro, lalong nahuhulog ang loob ni Almira. Nakita niya ang isang Sandro na hindi lamang isang negosyante, kundi isang tao na may malalim na pagnanais na gumawa ng mabuti. Isang lalaking nagtatago ng kanyang kabaitan sa likod ng pader ng lamig. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang kasinungalingan ay tila isang tinik na lalong bumabaon sa kanyang puso. Nang dapit hapon, habang naglalakad sila pabalik, huminto si Sandro sa isang liblib na bahagi ng dalampasigan. Hinarap niya si Almira. Ang mga mata nito ay punong-puno ng damdamin na ngayon lang ipinapakita. Dahan-dahang inabot ni Sandro ang kamay ni Almira at marahan itong pinisil. Naramdaman ni Almira ang init ng palad nito, isang init na kumalat sa kanyang braso at umabot sa kanyang puso. Ang kanyang dibdib ay mabilis na humihinga at ang kanyang mga pisngi ay namumula. Alina, ang bulong ni Sandro. Ang kanyang boses ay malalim at tila may pangako. Matagal na akong walang tiwala sa sinuman. Ang mundo ko ay puno ng mga kasinungalingan. Pero ikaw, ibang-iba ka. Para kang hangin na sariwa. Dahan-dahang inilapit ni Sandro ang kanyang mukha kay Almira. Naramdaman ni Almira ang mainit na hininga nito sa kanyang balat. Ang amoy ng asin mula sa dagat ay humalo sa amoy ng pabango nito. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis, tila isang kabayo na tumatakbo ng walang pahinga. Gusto niyang tumakbo palayo, gusto niyang sabihin ang katotohanan bago pa mahuli ang lahat. Ngunit ang kanyang katawan ay tila nakapako sa kinatatayuan nito at ang kanyang labi ay tila nakasarado.
Ipinikit ni Almira ang kanyang mga mata nang maramdaman niya ang malambot na pagdampi ng labi ni Sandro sa kanya. Sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo. Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng takot ay nawala. Sa halip, naramdaman niya ang kakaibang kuryente na dumaloy sa kanyang buong katawan, isang pakiramdam na matagal na niyang hinahanap. Hindi ito ang halik ng isang lalaking ginagamit niya, kundi ang halik ng isang lalaking nagmamahal. Para siyang lumulutang, nalulunod sa matamis na pakiramdam ng pagmamahal na alam niyang bawal. Niyakap ni Sandro ang kanyang baywang. Ang init ng mga palad nito ay lumapat sa kanyang balat. At sa mga sandaling iyon, ang kanyang puso ay nagnanais na sana totoo ang lahat. Sana siya si Alina. Sana hindi siya isang sinungaling. Ngunit ang matamis na sandali ay mabilis na naglaho. Mula sa malayo, narinig nila ang isang matinis na tawa na tila sumisira sa katahimikan ng dalampasigan. Lumingon sila. Naroon si Veronica Hale, nakasuot ng maikling damit at matataas na takong, kasama ang dalawa nitong kaibigan na may suot ding mga mamahaling damit. Ang kanyang nangiti ay puno ng pagkamuhi. Well, 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 look what we have here. Ang boses ni Veronica na puno ng pagkasuklam. Ang French socialite at ang cold-hearted billionaire having a romantic rendezvous. Alina dear, akala ko ba galing ka sa Europe? Don't you know the beach is for provincianas? Ang dami mong buhangin sa sapatos. Or should I say, walang sapatos. Biglang bumalik ang takot kay Almira. Ang kamay ni Sandro ay humigpit sa kanyang bewang. Tila protektahan siya. Ngunit naramdaman ni Almira ang pamilyar na lamig na unti-unting bumabalik sa katawan ni Sandro. Alam niya na ang bawat salita ni Veronica ay tila patalim na sumasaksak sa kanyang maskara. Veronica? That's enough! Ang matigas na wika ni Sandro. Ang kanyang boses ay walang bahid ng pagmamahal na nararamdaman kanina. Ngumisi si Veronica. Oh, is it? Or maybe your Alina just forgot her manners. Don't worry, darling. Sa France, walang ganitong klase ng isda. Kaya siguro, sanay ka sa amoy ng tuyo at bagoong. Ipinikit ni Veronica ang kanyang mga mata na para bang nasusuka sa amoy. Bagamat wala namang amoy ng isda sa hangin, naramdaman ni Almira ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang kanyang puso ay kumakabog sa hiya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa sandaling iyon, ang halik ni Sandro ay tila nawalan ng tamis, napalitan ng pait ng katotohanan. Hinihila na siya pabalik sa kanyang sariling madilim na mundo. Tiningnan niya si Sandro na ang mga mata ay tila nagtataka at may bakas ng pamilyar na pagdududa. Tila iniisip kung may katotohanan sa mga salita ni Veronica. Veronica, enough. Muling banta ni Sandro. Ang boses ay mas malamig kaysa kanina. Don't ruin our evening with your pathetic jealousy. Ngumiti si Veronica, isang ngiting punong-puno ng pagtatagumpay. Oh, I'm not ruining anything, Sandro. I'm just reminding your Alina where she truly belongs. Enjoy your French date, darling. Tinalikuran sila ni Veronica. Ang bawat hakbang nito ay tila isang tugtog ng panunuya habang naglalakad palayo. Kasama ang kanyang mga kaibigan, nag-iiwan ng isang aling-aungaw ng kanilang pagtawa sa hangin. Naiwan si Almira na nakatayo. Ang kanyang puso ay naninikip. Ang kanyang isip ay gulong-gulo sa mga salita ni Veronica. Ang bawat salita ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang maskara. Walang imik na hinawakan ni Sandro ang kamay ni Almira. Ang init ng kanyang mga palad ay nakakaramdam ng malamig na pagbabago. Hindi na ito ang parehong init ng kaninang nagmamahal. Naglakad sila pabalik sa mansyon ng tahimik. Ang dalampasigan na kanina'y puno ng pag-asa ay tila ngayon ay walang buhay. Ang mga alon ay tila bumubulong ng mga lihim na hindi dapat marinig. Pagdating sa kanyang silid, hinubad ni Almira ang kanyang damit. Ang bawat piraso ng tela ay tila nagpapagaan sa bigat na kanyang dinadala. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay
ay nakahawak sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang kakaibang pagkabigo, hindi lamang sa kanyang sarili, kundi sa sitwasyon. Ang bawat sandali na kasama niya si Sandro ay tila isang panaginip na sa huli ay kailangan niyang gisingin. Napatingin siya sa ibinigay ni Sandro na kwintas kanina, isang manipis na kadena na may maliit na hugis pusong medalyon. Kinuha niya ito at marahang hinawakan. Ang medalyon ay malamig sa kanyang palad. "Patawarin mo ako, Sandro." Ang bulong niya sa dilim. Ang boses ay puno ng pagsisisi. "Patawarin mo ako sa kasinungalingan. Hindi ako Alina. At hindi mo ako kailanman dapat mahalin." Gabi na. Hindi makatulog si Almira. Ang kanyang isip ay puno ng mga alaala ng halik ni Sandro at ng nakakasuklam na ngiti ni Veronica. Naramdaman niya ang kakaibang pagkahilo at pagduduwal. Lumabas siya ng kama at dahan-dahang naglakad patungo sa banyo. Yumuko siya sa palikuran. Ang kanyang tiyan ay tila umiikot sa loob. Matagal na siyang nagduduwal sa loob ng ilang linggo. Ngunit iniisip niya na marahil ay dahil lamang ito sa stress at sa kakaibang pagkain sa mansyon. Ngunit ngayon, habang nararamdaman niya ang kakaibang pakiramdam na gumagapang sa kanyang katawan, mayroong isang bagay na iba, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pag-asa at takot. Nang matapos siya, tumayo siya ng may panginginig at tinitigan ang kanyang sarili sa salamin. Ang kanyang mukha ay namumutla, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa isang realization na tila dumapo sa kanya ng walang babala. Naalala niya ang kanyang huling regla. 2 buwan na ang lumipas. Dahan-dahang inilagay ni Almira ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumadausdos sa kanyang balat. At naramdaman niya ang kakaibang init na nagmumula sa loob. Ang kanyang hininga ay humirap at ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Hindi ito maaari. Paano mangyayari ito? Sa gitna ng lahat ng kasinungalingan, sa gitna ng lahat ng drama, paano siya mabubuntis? Isang bagong takot ang kumalat sa kanyang puso, mas matindi kaysa sa takot na malaman ang kanyang lihim. Ito ay takot para sa buhay na lumalaki sa kanyang sinapupunan. Isang buhay na anak ng kasinungalingan, anak ng isang lalaking kinalimutan na ang pagmamahal. Ang balita ng pagbubuntis ay tila isang sumpa na dumapo kay Almira. Sa loob ng ilang araw, naramdaman niya ang matinding pagkalito at takot na gumagapang sa bawat sulok ng kanyang pagkatao. Paano niya itatago ang lumalaking buhay sa kanyang sinapupunan? Paano niya haharapin si Sandro na sa tingin niya ay isang sinungaling at isang gold digger? Ang pag-ibig na bawal ay nagbunga ng isang bunga na mas bawal pa. Sa kanyang matinding pagkalito, nagpasya siyang sabihin kay Doña Marcela ang kanyang kalagayan. Umasa siya na marahil ay may maibibigay itong payo o kahit kaunting awa man lang. Ngunit ang reaksyon ng Doña ay malayo sa kanyang inaasahan. Nang marinig ang balita, tila nanlaki ang mga mata ni Doña Marcela at isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Isang ngiting hindi gumigising ng pag-asa, kundi ng matinding pagkabahala. "Excellent, Alina. Excellent." Ang masiglang wika ni Doña Marcela, ang kanyang mga mata ay nagniningning na tila nakakita ng ginto. Ito na ang pagkakataon natin para tuluyan siyang itali kay Sandro. This child will be the key to his heart. Hindi na siya makakatakas. Napakurap si Almira. Ang mga salita ng Donya ay tila tumusok sa kanyang puso. Ito ay hindi isang bata, kundi isang sandata sa digmaang hindi niya pinili. Pero Doña Marcela, ang mahinang wika ni Almira, ang kanyang boses ay nanginginig. Paanong mangyayari? Hindi pa kami kasal. At kapag nalaman ni Sandro, magagalit siya. Sasabihin niya na dinaya ko siya, na ginamit ko ang bata para makulong siya. Biglang nagbago ang mukha ni Doña Marcela. Ang ngiti nito ay napalitan ng isang malamig na ekspresyon. Umupo ito sa kanyang upuan at tinitigan si Almira ng matalim. "Walang makakaalam nito, Almira.
Ang matigas na wika ng Donya, ang kanyang boses ay puno ng babala. Hindi mo ito sasabihin kay Sandro. Kailangan nating hintayin ang tamang panahon. At kung magkamali ka ng galaw, kung masira mo ang plano ko, tandaan mo ito, iyong kapatid mo. Hindi ko na sasagutin ang anumang gastos niya. Hahayaan ko siyang mamatay sa maruming ospital na yon. Maliwanag? Naramdaman ni Almira ang paglamig ng kanyang dugo. Ang pagbabanta ni Doña Marcela ay tila isang lubid na pumulupot sa kanyang leeg. Humihigpit at humihigpit, pumipigil sa kanya na huminga. Ang buhay ng kanyang kapatid ay nakasalalay sa kanyang pagtatago ng lihim na ito. Ang kanyang anak ay magiging anak ng kasinungalingan. Wala siyang pagpipilian. Sa mga sumunod na linggo, pilit na itinago ni Almira ang kanyang lumalaking tiyan sa ilalim ng maluluwag na damit. Ang kanyang mga pagduduwal ay lalong lumala at ang kanyang pagod ay hindi na maitago. Ngunit sa bawat sandali ng paghihirap, pilit niyang inaalala ang mukha ni Baste at ang kanyang sariling anak na lumalaki sa kanyang sinapupunan. Isang araw, habang papalabas si Almira mula sa banyo, nahagip ng kanyang mata ang isang bagay na nahulog mula sa bulsa ng isa sa mga katulong. Isang folder. Kinuha niya ito at nakita ang pangalan ng kanyang kapatid na si Baste Sullivan at ang pangalan ng ospital na pinagagamutan nito. Ang folder ay puno ng mga medical records at financial statements na nagpapakita ng lahat ng ginastos ni Doña Marcela para sa operasyon ng kanyang kapatid. Sa isang pagkakataon, tila may sumalampak na malamig na tubig sa kanyang mukha. Naramdaman ni Almira ang pagbilis ng kanyang tibok ng puso. Ang folder ay nakakakalat sa sahig ng madaling araw kinabukasan. Habang ang isa sa mga katulong ay nagmamadaling nagtatapon ng basura, hindi nito napansin ang isang maliit na folder na nadulas mula sa basurahan at nahulog sa lupa sa labas ng mansyon. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang lumapit, bumukas ang bintana at ang isang kamay na may suot na mamahaling singsing ang dahan-dahang kinuha ang folder. Si Veronica Hale. Ngumisi si Veronica habang binubuksan ang folder. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang nilalaman nito. Isang ngangiti ng pagtatagumpay ang gumuhit sa kanyang labi. Sa wakas, mayroon na siyang armas na kayang sirain ang lahat ng pagpapanggap ni Alina. Samantala, isang hapon, niyaya ni Sandro si Almira sa kanyang opisina. May hawak itong maliit na kahon. Naramdaman ni Almira ang kakaibang kaba, lalo na nang makita niya ang seryosong ekspresyon ni Sandro. Umupo siya sa harap ng lamesa nito. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Alina, ang malumanay na wika ni Sandro. Ang kanyang boses ay tila isang musika na matagal nang hindi naririnig ni Almira. Alam kong marami tayong problema. Alam kong marami kang itinatago. Pero gusto kong malaman mo na kahit ano pa ang mangyari, I want to start over with you. Dahan-dahang inilabas ni Sandro mula sa kahon ang isang kwintas. Hindi ito kasing mamahaling kwintas na binigay ni Doña Marcela. Isa itong manipis na gintong kadena na may maliit na pendant na hugis buwan na may nakaukit na maliit na bituin. Simple, ngunit puno ng kahulugan. This is from me, ang patuloy ni Sandro. It symbolizes hope. A new beginning. I want to build a future with you, without lies. Inilagay ni Sandro ang kwintas sa leeg ni Almira. Naramdaman ni Almira ang lamig ng ginto sa kanyang balat at ang init ng mga daliri ni Sandro na dumampi sa kanyang leeg. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Naramdaman niya ang matinding sakit ng pagmamahal na puno ng kasinungalingan. Kung alam lang ni Sandro ang katotohanan, kung alam lang niya na ang bagong simula na inialok niya ay itinayo sa isang bundok ng kasinungalingan. Ang kanyang tiyan ay kumirot, tila isang babala. Hindi nakapagsalita si Almira. Ang kanyang lalamunan ay tila tinakpan ng isang hindi nakikitang kamay. Niyakap niya si Sandro. Ang kanyang mukha ay inilapat sa balikat nito. Sa bawat paghikbi niya, pilit niyang pinipigilan ang katotohanan
na lumabas sa kanyang bibig. Ang pag-ibig na ito ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanya. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Almira sa kanyang kama, isang itim na sobre ang dahan-dahang ipinasok sa ilalim ng pinto ng silid ni Sandro. Walang pangalan, walang anumang pagkakakilanlan. Isang simpleng sobre lamang. Nang buksan ni Sandro ang sobre, nanlaki ang kanyang mga mata. Sa loob ay may isang litrato. Isang litrato ni Almira. Hindi ito ang Almira na nakilala niya. Ito ay ang Almira na nakasuot ng luma at maruming damit, nakatayo sa isang barong-barong. Ang kanyang mukha ay payat at ang kanyang mga kamay ay puno ng mga gasgas at pilat. Sa likod ng litrato, may nakasulat na isang maikling mensahe. Ang iyong prinsesa ay hindi nagmula sa palasyo, Sandro. Siya ay galing sa putikan. Ang ballroom ng Vivar Mansion ay nagniningning sa ilaw ng libu-libong kristal na chandelier na tila mga bituin na bumaba sa lupa. Naroon ang mga pinakamayayamang pamilya ng Maynila, nakasuot ng kanilang pinakamagagandang damit at ngiti na kasingkinang ng kanilang mga alahas. Sa gitna ng lahat ng ito, si Almira, sa katauhan ni Alina, ay tila isang diwata sa kanyang kulay pilak na gown. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang mukha ay pininturahan ng isang ngiting hindi aabot sa kanyang mga mata. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ganda at kislap, naramdaman niya ang malamig na takot na bumabalot sa kanyang puso. Ang bawat sulyap, ang bawat bulungan, ay tila mga anino na sumusunod sa kanya. Hawak ni Sandro ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay nagbibigay ng kakaibang kapayapaan. Ngunit alam ni Almira na ang kapayapaan na yon ay isang kasinungalingan. Sa gilid ng entablado, nakatayo si Veronica Hale. Ang kanyang ngiti ay mas matamis kaysa sa karaniwan. Isang ngamang ngiti na nagpapahiwatig ng isang nakatagong masamang balak. Hindi nalalayo kay Veronica ay isang ginang na may katamtamang edad, nakasuot ng simpleng barot saya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang sinusuri ang bawat sulok ng mansyon. Isang bisita na hindi akma sa kapaligiran, ngunit inanyayahan ni Veronica bilang bahagi ng kanyang perpektong plano. Nang magsimula ang programa, umakyat si Veronica sa entablado. Kinuha ang mikropono at nagsimulang magsalita tungkol sa foundation ng mga Vivar. Ang kanyang boses ay matamis at puno ng pagpapaimbabaw, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Almira na nakaupo sa tabi ni Sandro. And tonight, ang wika ni Veronica, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. We are honored to have Alina here, a dear friend of the Vivar family, who has studied in France and is now ready to share her insights. Napangiti si Almira, isang pilit na ngiti. Naramdaman niya ang matinding kaba. Ito ang sandali ng pagsubok. Ngunit bago pa man siya makatayo, muling nagsalita si Veronica. Ang kanyang boses ay mas malakas at puno ng diin. But before Alina shares her wisdom, I have a little surprise for everyone. Ang wika ni Veronica. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagtatagumpay. Naku, naalala ko lang. Mayroon akong kakilala dito na taga Bicol, from Alina's hometown. Gusto ko sanang magkaroon sila ng kaunting reunion. Ikinaway ni Veronica ang ginang na nakabarong at saya. Dahan-dahang umakyat ang ginang sa entablado. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki pa rin sa pagtataka. Kinuha nito ang mikropono mula kay Veronica. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang wika ng ginang. Ang kanyang boses ay mahina at may punto ng Bicol. Ako po si Aling Nena, ang kapitbahay ni Almira Sullivan. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Almira. Ang kanyang dugo ay tila naglamig sa kanyang mga ugat. Ang pangalan niya, ang tunay niyang pangalan. Ito ang simula ng kanyang katapusan. Tinitigan niya si Sandro na ang mukha ay biglang nagbago. Ang dating pagtataka ay napalitan ng galit at pagtataksil. Almira Sullivan?
Ang tanong ni Sandro. Ang kanyang boses ay malalim at tila naghahanap ng sagot. Who is Almira Sullivan? Ngumiti si Veronica. Ang kanyang ngiti ay kasing lamig ng yelo. Inagaw niya ang mikropono mula kay Aling Nena. Sandro, my dear. It seems your Alina has a secret. Ang wika ni Veronica. Ang kanyang boses ay puno ng panunuya. Ang totoo po, hindi si Alina ang nakaupo sa tabi mo. Siya po ay si Almira Sullivan, isang hamak na katulong mula sa Bicol na binayaran ng inyong ina para magpanggap na isang donya. And get this, her brother is currently in the hospital and your mother is paying for his medical bills. Utang na loob, di ba? Kaya niya ginawa ang lahat ng ito. Parang may sumabog sa loob ng ballroom. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mata ay nakatuon lamang kay Almira. Naramdaman ni Almira ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa matinding galit. Ang kanyang lihim ay nabunyag. Ang kanyang pagpapanggap ay nagtapos. Hindi yan totoo. Ang sigaw ng isang katulong mula sa gilid, ngunit pinatahimik agad ito ng isang seguridad. And if you don't believe me, ang patuloy ni Veronica, ang kanyang boses ay lalong lumakas. Tignan ninyo ang kanyang mga kamay. Ang isang tunay na sosyalera, hindi magkakaroon ng ganyang mga kamay. Dahan-dahang tumayo si Veronica at lumapit kay Almira. Hawak nito ang kamay ni Almira at pilit na ibinuka. Nakita ng lahat ang kanyang mga palad na puno ng kalyo at marka, mga bakas ng pagtatrabaho ng husto, mga bakas ng kanyang pagiging tunay na Almira. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan ng mas malakas at ang ilang kababaihan ay nagtakip ng kanilang bibig, tila nasusuka sa nakita. Naramdaman ni Almira ang pagkadurog ng kanyang mundo. Ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang lahat ng kanyang pagtatago ay nabunyag sa isang gabi. Tiningnan niya si Doña Marcela na nakaupo sa kanyang upuan. Ang kanyang muka ay namumutla, tila nagtataka at nagpapanggap na walang alam. Pagkatapos ay tumingin si Almira kay Sandro. Ang mga mata ni Sandro ay puno ng apoy. Hindi ito galit lamang, kundi isang halo ng pagtataksil, pagkasuklam at matinding sakit. Naramdaman ni Almira ang paglamig ng kanyang dugo. Ang lahat ng pagmamahal na nakita niya sa mga mata nito ay nawala. Napalitan ito ng matinding galit. Hindi nagsalita si Almira. Walang anumang pagtatanggol ang lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, ngunit ang kanyang tingin ay matapang. Pinilit niyang tumayo at hinarap ang lahat. Ang kanyang ulo ay nakataas, kahit na ang kanyang puso ay nababalot ng sakit. Ang kanyang bibig ay gumalaw, tila gustong magsalita, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila nakasarado. Sandro, ang mahinang wika ni Almira, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. I'm sorry. Sa sandaling iyon, dahan-dahang lumapit si Sandro kay Almira. Ang kanyang mukha ay blanko, walang emosyon. Tumingin siya kay Almira. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang itim na balon na walang kasing lalim. Nang inabot ni Almira ang kanyang kamay upang hawakan siya, isang galaw ng pag-asa na sana ay maipaliwanag niya ang lahat. Marahas na inihawi ni Sandro ang kanyang kamay. Ang paghawi nito ay tila isang sampal na dumapos sa kanyang mukha. Masakit at mapanira. Don't touch me. Ang matigas na wika ni Sandro. Ang boses ay puno ng puot. Huwag mong hawakan ang katawan ko gamit ang marumi mong mga kamay, Almira. You disgust me. Ang mga salita ni Sandro ay tila isang matalim na bubog na tumusok sa puso ni Almira. Ang kanyang buong pagkatao ay gumuho. At ang lahat ng pader na pilit niyang itinayo ay nagkawatak-watak. Naramdaman niya ang matinding pagkahilo. Ang kanyang paningin ay nanlabo at ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Halos bumigay sa ilalim ng bigat ng bawat salitang lumabas sa bibig ni Sandro.
Ang lamig na dumaloy sa kanyang katawan ay hindi nagmula sa hangin, kundi sa pagkadurog ng kanyang pag-asa. Dinala ni Sandro si Almira sa isang pribadong silid sa likod ng ballroom. Ang kanyang pagkakahawak sa braso nito ay masikip at puno ng galit. Sa loob ng silid, ang tunog ng pagdampi ng pinto sa hamba ay tila isang hatol na nagtakda ng kanilang pagtatapos. Nakatayo si Doña Marcela sa isang sulok, ang kanyang mukha ay namumutla, tila isa ring biktima ng sitwasyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa sahig, hindi kayang salubungin ang tingin ni Almira. Inilapag ni Sandro sa ibabaw ng lamesa ang isang manipis na checkbook. Kinuha niya ang ballpen at nagsimulang magsulat. Ang bawat guhit ng ballpen sa papel ay tila hiwa sa puso ni Almira. Alam kong pera lang ang habol mo, Almira. Ang matigas na wika ni Sandro, ang boses ay walang bahid ng damdamin. At ito ang bayad sa lahat ng pagpapanggap mo. Para sa iyong acting skills, ito ang premyo mo sa pagiging isang magaling na manloloko. Inilapag ni Sandro ang check sa harap ni Almira. Ang numerong nakasulat doon ay halos makapagpaluhod kay Almira. Ito ay halaga na kayang bumili ng isang maliit na bahay. Halaga na kayang bayaran ang lahat ng utang na loob niya. Ngunit sa sandaling iyon, ang pera ay tila isang dumi na ayaw niyang hawakan. At huwag mong isipin na ang anumang nangyari sa pagitan natin ay totoo. Ang patuloy ni Sandro, ang kanyang mga mata ay matatalim na tumitig kay Almira. Lalo na ang batang iyan, sa tiyan mo. Alam kong plano mo lang yan. Isa pang paraan para itali ang isang bivar sa'yo. Diba? Well, I'm not that stupid. This child is a product of your schemes, not of love. Ang bawat salita ni Sandro ay tumusok sa puso ni Almira. Mas masakit pa sa anumang pisikal na sakit na kanyang naramdaman. Naramdaman niya ang pagkalamig ng kanyang tiyan, ang pag-init ng kanyang mga mata, at ang pagbigat ng kanyang dibdib. Hindi na siya makahinga. Ang bata, ang kanyang anak. Paano nagawa ni Sandro na pintasan ang isang inosenteng buhay na wala namang alam sa kanilang mga kasinungalingan? Dahan-dahan, itinulak ni Almira ang check na nasa harap niya. Ang kanyang kamay ay nanginginig ngunit matatag. Kinuha niya ang check, hindi para tanggapin, kundi para punitin. Sa bawat pilat ng papel, tila may pira-pirasong bahagi ng kanyang puso na nabubuo. Hindi ko po kailangan ng pera ninyo, Sandro. Ang malambing ngunit matigas na wika ni Almira. Ang kanyang boses ay tila isang dahon na nanginginig sa hangin. Wala akong balak gamitin ang anak ko para makulong ka. Ang bata na ito ay isang buhay, isang regalo, at hindi siya bahagi ng anumang scheme. Hinubad niya ang kwintas na binigay ni Sandro. Ang manipis na kadena ay dahan-dahang lumabas mula sa kanyang leeg. Inilapag niya ito sa lamesa, sa tabi ng mga pira-pirasong check. Tila ibinabalik ang lahat ng pag-asang minsan ay ibinigay sa kanya. Hinubad din niya ang mga sapatos na matataas na takong na halos sumira sa kanyang mga paa at ang mga mamahaling hikaw na binigay ni Doña Marcela. Bawat piraso ng alahas at damit ay tila isang baluti na isa-isa niyang inaalis. Naiwan siya sa isang simpleng damit na pang-ibaba na kulay itim. Ang kanyang mga paa ay nakayapak sa malamig na sahig. Tinitigan niya si Sandro. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ang kanyang tingin ay matapang. Maari ninyo akong sisihin sa aking pagpapanggap. Ang patuloy ni Almira, ang kanyang boses ay nagbabasag sa sakit. Pero huwag ninyong dudumihan ng bata sa aking sinapupunan. Ito lamang ang totoo sa lahat ng nangyari sa atin. Tinalikuran niya si Sandro at Doña Marcela na ngayon ay tila napako na sa kanilang mga kinatatayuan. Gulat sa matinding pagtanggi ni Almira sa lahat ng kanilang inalok. Dahan-dahang binuksan ni Almira ang pinto at lumabas. Sa labas, ang gabi ay bumabalot sa buong mansyon. Bumubuhos ang ulan. Ang bawat patak nito ay tila luha ng kalangitan. Naglakad siya sa gilid ng kalsada. Ang kanyang mga paa ay nakayapak sa basang simento.
Ang kanyang balat ay nanginginig sa lamig, ngunit mas matindi ang lamig sa kanyang puso. Naramdaman niya ang malalim na sakit. Ang kanyang tiyan ay kumirot, tila isang paalala ng buhay na kanyang pinoprotektahan. Mula sa kanyang lumang cellphone, isang mensahe ang pumasok. Si Ate Linda. May isang misteryosong tao daw na nagpadala ng pera para sa lahat ng bayarin ni Baste. Sapat para sa operasyon at recovery. Napahinto si Almira. Sino? Si Doña Marcela ba? Na nagising ang konsensya? O si Sandro? Na sa kabila ng lahat ay may natitira pang kabutihan? Hindi na mahalaga. Ang importante ay ligtas si Baste. Ngayon, walang hawak si Almira, kundi ang buhay sa kanyang sinapupunan at ang kanyang sariling dignidad. Naramdaman niya ang kanyang mga paa na nanghihina, ngunit pilit niya itong iginalaw. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang lumayo sa lugar na ito na puno ng kasinungalingan at sakit. May isang dumating na bus sa gilid ng kalsada. Mabilis na umakyat si Almira, ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa dulo ng kalsada. Sa bawat pag-ikot ng gulong, naramdaman niya ang distansya na lumalayo sa kanya mula sa lahat ng sakit. Tinitigan niya ang mga ilaw ng lungsod na unti-unting lumiliit sa kanyang paningin hanggang sa mawala ito sa dilim. Ang bus ay patungo sa Bicol, pabalik sa lugar kung saan siya nagmula, pabalik sa simpleng buhay, kung saan ang katotohanan ay hindi kailangang itago sa likod ng mga maskara. Ang tanging tunog na naririnig ni Almira ay ang pag-andar ng makina ng bus at ang marahan na paghinga ng kanyang sarili habang ang kanyang puso ay naghahanda para sa isang bagong simula. Isang simula na puno ng pagsubok, ngunit puno ng pagmamahal. Nakatingin si Almira kay Sandro, ang kanyang hininga ay humirap. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagdurusa ay tila bumalik ng sabay-sabay. Naramdaman niya ang pagkalamig ng kanyang tiyan, isang pakiramdam na matagal na niyang hindi nararamdaman. Gusto niyang magtago, gusto niyang tumakbo. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa kinatatayuan nito. Ang init ng araw sa kanyang balat ay tila naglaho na palitan ng pamilyar na lamig ng takot. Sa kanyang tabi, biglang gumalaw si Nico. Ang bata ay nakatingin kay Sandro. Ang kanyang malalaking mata ay puno ng pagtataka at pag-usisa. Hindi ito natakot. Sa halip, dahan-dahang itinaas ni Nico ang kanyang maliit na kamay. Tila gustong abutin si Sandro, ang lalaking kasing hugis niya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagtataka sa kakaibang pagkakapareho ng kanyang sarili sa estranghero. Para kay Nico, ito ay hindi isang banta, kundi isang kawili-wiling pagtuklas. Nakita ni Sandro ang bata. Ang kanyang tingin ay matalim na tumuon kay Nico. Sa isang sandali, tila may kakaibang kislap sa kanyang mga mata, isang bagay na mabilis na naglaho. Isang kisap mata lamang, ngunit sapat na para makita ni Almira ang isang pamilyar na anino ng kanyang nakaraan. Ngunit bago pa man makapag-react si Almira, tumalikod si Sandro at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Hindi man lang nag-abalang lingunin muli ang bata at ang babaeng nakatayo sa tabi nito. Para kay Sandro, tila sila ay isa lamang sa maraming taong nakasalubong niya sa kanyang paghahanap. Ang kanyang misyon, ang tanging nakikita niya. Ang pag-alis ni Sandro ay tila isang balikat na inalis mula sa balikat ni Almira, ngunit kasabay nito ay ang pagdami ng pagdududa at pag-aalala. Alam niya na ang pagdating ni Sandro sa Bicol ay hindi aksidente. May dahilan, at ang dahilan na yon ay tiyak na may kaugnayan sa kanyang nakaraan. Kinagabihan, habang papalubog ang araw at unti-unting lumalamig ang hangin sa dalampasigan, iniligpit ni Almira ang kanyang mga paninda. Hawak niya ang kamay ni Nico habang naglalakad pabalik sa kanilang maliit na kubo na gawa sa kawayan at nipa. Ito ang kanilang tahanan. Simple, ngunit puno ng pagmamahal. Ang amoy ng asin at pinatuyong isda ay humalos sa amoy ng lutong bahay na naghihintay sa kanila.
Habang papalapit sila sa kanilang kubo, nakita ni Almira ang isang matangkad na anino sa harap ng kanyang tindahan. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Naramdaman niya ang pamilyar na amoy ng mamahaling pabango na ngayon ay tila amoy ng panganib. Si Sandro. Nakasuot pa rin ito ng kanyang business suit, ngunit ang kanyang coat ay nakasukbit na sa kanyang braso. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa maliit na tindahan ni Almira, tila naghahanap ng isang bagay. Huminto si Almira sa tapat ng tindahan, bit-bit ang kamay ni Nico, na ngayon ay tila tahimik na nakakapit sa kanyang palda. Ang ilaw ng lampara sa loob ng tindahan ay nagbibigay ng isang mahinang liwanag na tila nagpapahiwatig ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa sandaling iyon, ang lahat ng oras na lumipas ay tila naglaho. Naroon pa rin ang sakit, ang pagtataksil, at ang mga lihim na naghihiwalay sa kanila. Hindi nagsalita si Sandro. Tinitigan lamang niya si Almira. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang tanong na matagal nang nakabaon sa kanyang puso. At sa katahimikan ng gabi, ang tanging naririnig ay ang marahang tunog ng isang tsuwong na gawa sa kabibe na nakasabit sa pintuan ng tindahan ni Almira na gumalaw dahil sa marahang simoy ng hangin. Isang tunog na tila nagbabalita ng pagbabalik ng nakaraan at ng pagdating ng isang bagong pagsubok. Ang maliit na tindahan ni Almira ay nababalutan ng katahimikan na tila pinipigilan nito ang lahat ng ingay mula sa labas. Nakatayo si Sandro sa harap ng tindahan. Ang kanyang presensya ay tila isang malaking pader na humaharang sa daan. Ang pagkakakita kay Almira, na ngayon ay mas matanda na, mas payat, ngunit may diin ng lakas na hindi niya nakita noon, ay tila isang suntok sa kanyang dibdib. Hindi ito ang Alina na nakilala niya sa Maynila. Ito ay ang Almira na may bitbit na sakit at pagmamahal. Dahan-dahang lumapit si Sandro sa loob ng tindahan. Ang mga mata nito ay umikot, sinusuri ang bawat detalye. Ang mga banig na yari sa kamay, ang mga palamuting gawa sa kabibe, ang mga simpleng kagamitan. Walang bakas ng karangyaan, walang bakas ng marangyang buhay. Ang lahat ay simple, totoo, at mahirap. Ang lahat ng sinabi ni Veronica tungkol sa pagiging gold digger ni Almira ay tila naglaho sa kanyang isip. Ang babaeng ito ay hindi yumaman sa kanyang pag-alis. Sa halip, tila mas lalo pa itong naghirap. Si Nico, na nakakapit sa palda ni Almira, ay dahan-dahang sumilip mula sa likod ng kanyang ina. Tinitigan niya si Sandro. Ang kanyang malalaking mata ay puno ng pagtataka. Ang bata ay may bakas ng matinding pagkakatulad kay Sandro. Ang hugis ng kanyang mata, ang kanyang ilong. Isang matinding kirot ang naramdaman ni Sandro sa kanyang dibdib. Isang kirot na matagal na niyang inakala na nawala na. Ang anak niya, ang kanyang dugo. Anak ko siya, Sandro, ang wika ni Almira. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may diin ng pagtatanggol. 4 na taon akong nag-isa. 4 na taon ko siyang inalagaan, pinakain, minahal. Kung saan ka naroon noong kailangan niya ng ama, doon ako naroon. Kaya wala kang karapatan na kunin siya sa akin. Humakbang si Sandro palapit. Ang kanyang mga mata ay matatalim na tumitig kay Almira. May karapatan ako, Almira. Ako ang ama at may pera ako. Kayang-kaya kong ibigay sa kanya ang buhay na hindi mo maibibigay dito sa liblib na lugar na ito. Ang kanyang katahimikan, Almira, kailangan niyang pagalingin. At sa Manila, may mga pinakamagaling na doktor. Naramdaman ni Almira ang matinding kirot sa kanyang dibdib. Totoo ang sinasabi ni Sandro. Sa kabila ng lahat ng pagmamahal niya, hindi niya maibibigay kay Nico ang lahat ng kailangan nito, lalo na ang pagpapagamot sa kanyang kondisyon. Ngunit ang paghihiwalay sa kanyang anak ay isang bagay na hindi niya matatanggap. Si Nico, na nakikinig sa kanilang pag-uusap, bagamat hindi nagsasalita, ay dahan-dahang lumabas mula sa likod ni Almira. Kinuha nito ang isang maliit na laruan na gawa sa kahoy, isang simpleng figura
ng isang mangingisda at dahan-dahang inabot kay Sandro. Tinitigan ni Sandro ang laruan at pagkatapos ay tumingin sa bata. "You like this?" Ang tanong ni Sandro kay Nico. Ang kanyang boses ay lumambot ng bahagya. Lumabas sa kanyang bulsa ang isang mamahaling robot na laruan. Maliit ngunit kumikinang, na tila galing sa isang modernong tindahan. "Look, Nico, this is much better. This is what real toys look like." Inabot ni Sandro ang robot kay Nico. Ngunit sa halip na kunin ito, umiling si Nico. Lumapit siya kay Almira at niyakap ng mahigpit ang kanyang binti. Inilagay niya ang kanyang maliit na pisngi sa binti ng kanyang ina. Tila pinoprotektahan ito mula sa estranghero. Ang laruang kahoy ay nahulog mula sa kanyang kamay, lumandas sa malamig na semento. Naramdaman ni Sandro ang isang matinding suntok sa kanyang dibdib. Ang pagtanggi ni Nico ay tila isang malinaw na mensahe. Ang pera, ang kapangyarihan, ang mga mamahaling bagay, wala itong halaga sa mata ng batang iyon. "See?" Ang wika ni Almira, ang kanyang boses, ay matigas at puno ng sakit. "May pera ka, Sandro. May kapangyarihan ka. Pero wala kang puso para maging ama. Ang bata na ito, mas mahal niya ang laruang gawa sa kahoy kaysa sa robot na binili mo. Mas mahal niya ang pagmamahal ko kaysa sa kayamanan mo." Ang mga salita ni Almira ay tila isang balaraw na tumusok sa puso ni Sandro. Natigilan siya. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang lahat ng galit at pagdududa ay tila naglaho na palitan ng isang matinding pagkadurog. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Sandro ang matinding sakit ng pagsisisi. "Hinding-hindi mo siya maaangkin," patuloy ni Almira, nanlalaki ang mga mata sa galit at matatag na pagtatanggol. "Mas pipiliin kong lumayo kami ni Nico kaysa sumama sa'yo. Hindi ko hahayaang maranasan niya ang mga sugat na iniwan mo sa akin noon. At hindi ko siya pahihintulutang lumaki sa mundong binuo mo sa kasinungalingan at pagpapanggap." Ang bawat salita ni Almira ay bumagsak na parang babala, mabigat at malinaw. Nanatiling hindi makagalaw si Sandro. Ang kanyang isip ay puno ng mga alaala ng nakaraan. Ang mga salita niya, ang kanyang pagtanggi, ang kanyang mga akusasyon. Tinitigan niya si Almira, na ngayon ay tila isang inang leon na pinoprotektahan ang kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagmamahal at matinding galit. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na hindi kayang gibain ng sinuman. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kapangyarihan ni Sandro ay tila nawalan ng halaga. Ang tanging naririnig ay ang marahang paghinga ni Nico na nakakapit sa kanyang ina at ang malalim, mabigat na paghinga ni Sandro na tila nagpipigil ng isang malaking bagyo sa loob niya. Ang mga salita ni Almira ay tila isang sumpa na nanatili sa hangin, mabigat at totoo. Naglakad si Almira palayo, bitbit ang kanyang anak at ang kanyang dignidad. Iniwan si Sandro na nakatayo ng mag-isa sa dilim. Ang kanyang puso ay nababalot ng matinding sakit. Ang lahat ng kapangyarihan at kayamanan na kanyang hawak ay tila nawalan ng halaga. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Sandro ang tunay na kawalan, ang tunay na pagkakagapos. Kinabukasan, hindi na umuwi si Sandro sa mamahaling hotel na kanyang tinutuluyan. Sa halip, nagrenta siya ng isang maliit na kubo na gawa sa kawayan at nipa. Malapit sa tindahan ni Almira, ang kubo ay simple, malayo sa karangyaan na kanyang nakasanayan. Ang kanyang business suit ay pinalitan ng simpleng t-shirt at shorts. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa paghawak ng mga papeles at kontrata, ay ngayon ay hawak ang palakol. Sinimulan ni Sandro ang isang bagong misyon, ang pagbabayad puri. Hindi niya susubukang kunin si Nico sa pamamagitan ng puwersa o pera. Sa halip, susubukan niyang makuha ang tiwala ni Almira at ang pagmamahal ng kanyang anak sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na matagal na niyang kinalimutan. Araw-araw,
Matapos iparada ang kanyang mamahaling sasakyan, nang medyo malayo lalakad si Sandro patungo sa kubo ni Almira. Hindi siya nagsasalita. Sa halip, kukuha siya ng isang palakol at sisimula ng pagpuputol ng kahoy. Ang kanyang katawan ay pawisan at ang kanyang mga braso ay nananakit. Hindi siya sanay sa manual na trabaho at ang kanyang bawat galaw ay puno ng pagiging awkward. Ngunit patuloy pa rin siya sa ilalim ng init ng araw habang ang mga tao ay nagbubulungan at nagtataka sa pagbabago ng mayayamang negosyante. Sa mga unang araw, hindi pinansin ni Almira si Sandro. Pinilit niyang maging matigas ang kanyang puso. Ngunit sa bawat araw na nakikita niya si Sandro na nagpapakahirap, sa bawat araw na nakikita niya ang pawis na tumutulong mula sa noo nito, naramdaman niya ang kakaibang pagbabago sa kanyang puso. Isang hapon, nakita ni Sandro si Nico na naglalaro sa labas ng tindahan. Lumapit si Sandro. Hindi hawak ang anumang mamahaling laruan, kundi isang maliit na piraso ng kahoy. Umupo siya sa buhangin at nagsimulang umukit ng figura ng isang mangingisda, tulad ng laruan na ibinigay ni Nico sa kanya. Ang kanyang mga daliri, na sanay sa paghawak ng mouse at keyboard, ay ngayon ay maingat na gumagalaw, lumilikha ng isang sining. Lumapit si Nico at umupo sa tabi ni Sandro. Tinitigan nito ang ginagawa ni Sandro. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Hindi nagsalita si Nico, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na. Dahan-dahang ngumiti si Sandro kay Nico at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Nico ang isang Sandro na hindi lamang isang estranghero, kundi isang ama na naghahanap ng pagmamahal. Sa sandaling iyon, ang kanilang komunikasyon ay hindi nangangailangan ng salita. Sa mga sumunod na araw, naging routine na ang pag-ukit ni Sandro ng mga laruan para kay Nico. Ang mga laruan ay simple, mga bangka, mga isda, mga ibon, ngunit ang bawat isa ay may bahid ng pagmamahal at pagbabayad puri ni Sandro. Nakita ni Almira ang mga sandaling iyon mula sa malayo. Ang kanyang puso ay puno ng halo-halong damdamin. Ang kanyang anak, na matagal nang tahimik, ay ngayon ay tila may natatatagpo ang kaibigan. Isang gabi, habang kumakain si Sandro sa isang maliit na karinderya sa gilid ng kalsada, nakita siya ni Almira. Nakasuot ito ng kanyang simpleng damit. Ang kanyang mukha ay pawisan at puno ng pagod. Kumakain siya ng tuyo at kanin, tulad ng isang ordinaryong mangingisda. Ang kanyang mamahaling relo ay tila nawalan ng halaga sa kanyang braso. Naramdaman ni Almira ang isang kirot sa kanyang puso. Ito ang Sandro na matagal na niyang hinahanap. Ang Sandro na simple at totoo. Ngunit ang kapayapaan na kanilang nararanasan ay biglang nabasag. Mula sa malayo, may isang anino na sumusunod kay Sandro, si Veronica. Hindi ito tumigil sa kanyang paghahanap para sirain ang buhay ni Almira. At ngayon, meron siyang bagong plano. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Almira at Nico sa kanilang kubo, isang matinding amoy ng usok ang kumalat sa hangin. Naramdaman ni Almira ang init na gumagapang sa kanyang balat. Bumangon siya ng mabilis. Ang kanyang kubo nasusunog. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Mabilis niyang niyakap si Nico at tumayo. Ngunit ang apoy ay mabilis na kumalat. Ang kanyang hininga ay humirap. Sa labas, nakita niya ang malalaking apoy na umaakyat patungo sa langit. Ang kanyang tahanan, ang lahat ng kanyang ari-arian, ang lahat ng kanyang pag-asa, nasusunog. Sa gitna ng kaguluhan, narinig niya ang isang boses na sumisigaw. Almira! Nico! Si Sandro. Ang init ng apoy ay dumila sa langit, nagpapaliwanag sa kadiliman ng gabi. Ang mga pader ng kubo ni Almira ay tila nagiging abo sa harap ng kanyang mga mata. Naramdaman niya ang matinding pagkahilo at pagkadurog. Hawak niya ng mahigpit si Nico, ang kanyang anak na ngayon ay tila nanigas sa takot. Almira! Nico!
Ang boses ni Sandro. Hindi ito ang boses ng pagdududa o galit. Ito ay boses ng matinding pag-aalala. Isang boses na halos hindi niya makilala. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Almira si Sandro na tumatakbo patungo sa kanila. Ang kanyang mukha ay pawisan at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Hindi siya nagdalawang isip. Sa isang mabilis na galaw, nilagpasan niya si Almira at Nico at sumugod ng diretso sa nagliliyab na kubo. Sandro! No! Ang sigaw ni Almira, ngunit huli na ang lahat. Pumasok si Sandro sa loob ng nasusunog na kubo. Ang apoy ay tila isang halimaw na handang lumamon sa sinumang mga has na lumapit. Naramdaman ni Almira ang paglamig ng kanyang dugo. Ang lahat ng galit at hinanakit niya kay Sandro ay biglang naglaho, napalitan ng isang matinding takot para sa buhay nito. Ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa kinatatayuan nito. Gusto niyang sumunod, ngunit ang kanyang katawan ay tila ayaw gumalaw. Ilang sandali, na tila isang kawalang hanggan, ang lumipas. Ang mga tao ay naglalabas ng mga balde ng tubig, pilit na pinapatay ang apoy. Ngunit ang init ay patuloy na lumalakas. Naramdaman ni Almira ang matinding paninikip ng kanyang dibdib. Nagsimula siyang umiyak. Ang kanyang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. At pagkatapos, nakita niya si Sandro. Lumabas ito mula sa nagliliyab na kubo. Hawak-hawak si Nico sa kanyang mga braso. Ang kanyang damit ay nasusunog at ang kanyang mga braso ay puno ng mga gasgas. Ang usok ay kumalat sa kanilang paligid. Ngunit ang pinakamalaking takot ay hindi pa natatapos. Mula sa itaas, isang malaking bahagi ng bubong ang biglang nahulog. Ito ay dahan-dahang bumaba, patungo kina Sandro at Nico. Nanlaki ang mga mata ni Almira. Sandro! Nico! Sa kanan! Ang sigaw ni Almira, ang kanyang boses ay nagbabasag. Ngunit huli na ang lahat. Sa isang mabilis na galaw, itinulak ni Sandro si Nico sa gilid at inilagay ang kanyang likod upang salubungin ang pagbagsak ng bubong. Ang bubong ay tumama sa kanyang balikat at naramdaman ni Sandro ang matinding sakit na gumapang sa kanyang buong katawan, ngunit hindi siya sumigaw. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Nico. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng apoy at usok, isang tinig ang biglang umalingaw-ngaw. Papa! Isang salita. Isang simpleng salita. Ngunit ang salitang iyon ay tila isang himala. Nagmula ito kay Nico. Ang bata, na matagal nang tahimik, ay ngayon ay nagsalita. Nagsalita siya para sa kanyang ama. Napahinto ang lahat. Ang mga tao ay nagulat. Si Almira ay natigilan. Tiningnan niya si Nico, na ngayon ay umiiyak na at inabot ang kanyang maliit na kamay kay Sandro. Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng sakit, ay tila naglaho sa isang iglap. Ang tanging naroon ay ang pagmamahal. Dahan-dahang lumapit si Almira kina Sandro at Nico. Niyakap niya ang dalawa. Ang kanyang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Naramdaman niya ang init ng katawan ni Sandro at ang matinding kabog ng kanyang puso. Samantala, sa labas ng nasusunog na kubo, nakita ng mga tao si Veronica Hale. Nakatayo ito ng malayo. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkamuhi at takot. Ang kanyang plano ay nabigo. Ang kanyang kasamaan ay nabunyag. Ang mga tao ay nagalit. Lumapit sila kay Veronica. Ang kanilang mga mata ay puno ng galit. Ang kanyang pagtatago ay natapos. Sa isang ambulansya, inilalabas si Sandro. Ang kanyang braso ay may benda at ang kanyang mukha ay namumutla. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon kay Almira at Nico. Lumapit si Almira sa kanya. Ang kanyang mga luha ay umaagos pa rin. Naramdaman niya ang matinding pagmamahal, isang pagmamahal na mas matindi pa sa anumang sakit na kanyang naramdaman noon. Sandro! Ang mahinang wika ni Almira, ang kanyang boses ay nanginginig. Salamat.
Salamat sa pagligtas mo sa anak natin. Hinawakan ni Almira ang kamay ni Sandro. Ang init ng kanyang mga palad ay dahan-dahang kumalat sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang pulso ni Sandro na ngayon ay mas matatag na. Ang lahat ng utang na loob, ang lahat ng kasinungalingan ay tila naglaho. Ang tanging natira ay ang dalisay na pagmamahal. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Sandro. Ang kanyang mga labi ay nagkaroon ng mahinang ngiti. Ayos ka lang ba? Ang tanong ni Sandro. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay lumiko patungo kay Nico. Ang anak natin, ayos lang ba siya? Umiyak si Almira. Ang kanyang mga luha ay umaagos sa kanyang mukha. Niyakap niya si Sandro ng mahigpit. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal na matagal na niyang itinago. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagdurusa ay tila naglaho sa isang iglap. Ang lahat ng takot ay napalitan ng pag-asa. 1 taon matapos ang gabing puno ng apoy at pagbabayad puri, ang simoy ng hangin sa Bicol ay mas malambing kaysa dati. Ang sikat ng araw ay humahaplos sa lumang simbahan. Ang mga pader nito ay may bakas ng matagal ng kasaysayan. Sa harap ng altar, nakatayo si Almira, nakasuot ng isang simpleng puting barot saya. Hindi ito kasing kinang ng mamahaling damit na isinuot niya noon bilang Alina, ngunit mas totoo at mas maganda. Sa kanyang tabi, naroon si Sandro, na ngayon ay nakasuot ng isang simpleng barong Tagalog. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal na ngayon lang niya natutunan na ipahayag. Ang seremonya ay simple, ngunit puno ng pagmamahal at pag-asa. Walang mga mamahaling sasakyan na naghihintay sa labas. Tanging isang tricycle na pinuno ng mga bulaklak at pininta ng mga makukulay na disenyo. Ito ang kanilang kasal, isang kasal na sumasalamin sa kanilang buhay. Simple, totoo, at puno ng mga pagsubok. Nakaupo sa unang hanay si Doña Marcela, na ngayon ay nasa wheelchair. Ang kanyang mukha ay mas payat, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan na matagal na niyang hindi nakita. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Almira ang tunay na pagsisisi sa kanyang mga mata. Sa isang pribadong sandali bago ang kasal, humingi ng tawad si Doña Marcela kay Almira. "Patawarin mo ako, Almira." Ang mahinang wika ng Donya, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagsisisi. "Sa lahat ng sakit na naidulot ko, sa paggamit ko sa iyo. Hindi ko nakita na ang tunay na yaman ay nasa puso mo, hindi sa iyong pangalan o sa iyong kayamanan. Nabulag ako sa aking sariling hinanakit." Hawak ni Doña Marcela ang kamay ni Almira at ibinigay dito ang isang selyadong sobre. "Ito ang pamamahala ng foundation. Ikaw ang mas karapat-dapat. Ikaw ang nakakaalam kung paano mahalin ang mga tao." Ngumiti si Almira. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pagpapatawad. "Pinatawad ko na po kayo, Doña Marcela." Ang sagot niya. Ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula sa pagpapatawad. Lahat tayo ay nagkakamali. At ang importante ay matuto tayo sa ating mga pagkakamali. Sa kanilang paglalakad palabas ng simbahan, hawak ni Sandro ang kamay ni Almira. At sa pagitan nila, masiglang tumatakbo si Nico, na ngayon ay puno na ng buhay at salita. Ang kanyang boses, na matagal nang tahimik, ay ngayon ay puno na ng tawa at kagalakan. Hindi na pinilit ni Sandro si Almira na manirahan sa Maynila. Nakuha niya ang kanyang aralin. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasa ginto o sa mga gusali, kundi sa pamilya at sa kapayapaan ng puso. Nagtatrabaho pa rin siya sa Maynila, ngunit ang kanyang mga araw ng pahinga ay inilalaan niya sa Bicol kasama ang kanyang pamilya. Balanse, ito ang natutunan niya. Isang hapon, sa bakuran ng kanilang bagong kubo, na itinayo muli ni Sandro gamit ang kanyang sariling mga kamay, nagtitipon sila. Naroon si Almira, abala sa paghahanda ng mga sangkap para sa laing. Si Sandro naman ay nakaupo sa tabi ni Nico,
Tinutulungan itong mag-ukit ng isang maliit na bangka. Ang amoy ng gata ng niyog at dahon ng gabi ay kumalat sa hangin, kasama ang amoy ng asin mula sa dagat. Ang mga tawa ni Nico ay puno ng kagalakan at ang ngiti ni Almira ay totoo at puno ng kaligayahan. Si Sandro, na minsan ay puno ng lamig at galit, ay ngayon ay puno ng init at pagmamahal. Isa. Nahanap ba nila ang kapayapaan? Oo. Ang kapayapaan ay natagpuan hindi sa pagtakas mula sa nakaraan, kundi sa pagtanggap nito at sa pagpapatawad sa mga nakasakit sa iyo. Dalawa. Nakatagpo ba sila ng kapayapaan? Oo. Ang kapayapaan ay natagpuan sa kanilang simpleng buhay, sa pagmamahala ng pamilya, at sa bawat sandali na magkakasama sila. Tatlo. Ano ang aral na natutunan ng mga mambabasa? Ang pag-ibig ay hindi nangangailangan ng kasinungalingan upang maging perpekto. Ito ay nangangailangan lamang ng katotohanan, tiwala, at ang kakayahang magpatawad. Ang tunay na kayamanan ay hindi matatagpuan sa mga material na bagay, kundi sa isang puso na puno ng pagmamahal at pagpapatawad. Anak, ready na ba ang laing? Ang tanong ni Sandro. Ang kanyang boses ay puno ng lambing habang tinatapik niya ang ulo ni Nico. Tumingin si Nico kay Sandro at Almira. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Ready na, Papa. Ready na, Mama. Ang masiglang sagot ni Nico. Niyakap ni Almira si Sandro at Nico. Ang kanyang puso ay puno ng matinding kaligayahan. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagdurusa, ay tila isang malayong alaala na lamang. At iyon ang huling lihim ng puso. Ang pag-ibig ay hindi kailangan ng kasinungalingan upang maging perpekto. Ito ay nangangailangan lamang ng katotohanan upang maging ganap. Ito ay nangangailangan ng pagpapatawad upang maging ganap. At ito ay nangangailangan ng pagmamahal upang maging